Thank you, God, sa iyong mga salita na aming mapapakinggan. Thank you, Lord. In Jesus' name, we thank you, Father. Amen. Sabi dito sa Thessalonians chapter 4, verse 13. Sabi niya, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa natutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng iba na walang pag-asa. Kaya, ang salitang pagtulog, ito yung term na ginagamit ni Lord Jesus nung namatay si Lazaro, di ba? Sabi niya, hindi sa patay kundi natutulog. Kaya ang mga patay, actually sa atin patay, pero kay Lord sila ay natutulog. Kaya kung natutulog, may pag-asang magising. Di ba? Sabi niya dito, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Kaya ang taong namatay o natutulog, kapag siya ay namatay na nananampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ganun din ang mangyayari sa kanya. Siya ay dadalhin ng Diyos na kasama ng ating Panginoon. 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay, nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Kaya dito napakinggan natin na muling babalik ang ating Panginoon. Siya ay, sabi dito, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Kaya pagbalik ng Panginoon, yung mga namatay, mabubuhay. Pero yung mga hindi pa naman namatay, pagbalik ng Panginoon, mayroong mangyayari. Sabi dito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakap ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kaya yung mga patay, sabi dito, pagbalik ng ating Panginoon ay tutunog yung mga pakakap, sabi dito, tinig ng arkanghel. At ang namamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kaya talagang pagbalik ng ating Panginoon, mabubuhay yung mga patay. Ito yung pag-asa nating mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Tutunog yung pakakak. Siyempre tulog ka, halimbawa tulog ka, itapat yung trompeta sa tenga mo. Brother, sigurado gising ka, di ba? Sabi niyo, tutunog daw ang pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay mabubuhay. Kaya, depende yan sa mga namatay. Pinapangako dito ng Panginoon na yung namatay sa Kanya. Ang ibig sabihin lang, yung may paniniwala, pananampalataya kay Jesus Christ. Sila yung mabubuhay na maguli. Ay yung mga unbeliever kay Jesus, ayaw ko lang kung ano mangyayari sa kanila. Pero pinangangako ng Panginoon na yung mga namatay na may Jesus Christ sa buhay nila, mabubuhay sila. Tapos yung mga buhay, sabi niya, kasi nga dalawa ang mga patay at saka may mga buhay pa pagbalik ng Panginoon. Sabi niya dito, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y, sa Panginoon tayo magpakailanman. Ganda ng pangako ng Panginoon na yung pagbabalik niya, yung mga patay, mabubuhay. Tapos, parang imposible sa tao ito Sasalubungin natin siya sa clouds. Ang linaw ng sabi na dito, kung magkagayon, tayo na mabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap. Tapos, upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Diba? Hindi ka nga makalutang ng kahit isang dangkal sa hangin Pero pagbalik ng Panginoon, lulutang ka hanggang clouds at sasalubungin mo ang Panginoon at sa Panginoon tayo magpakailanman.
na wala na yung law of gravity, di ba? Na mananatili ka dito sa mundo. Kaya sabi niya dito, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Sasalubungin natin ang Panginoon sa clouds, mga kapatid, and we will be with the Lord forever. Sabi ng mga pilosopo, anong mangyayari sa iyo dyan sa clouds? Pero hindi nila alam na dyan lang natin sasalubungin ang Panginoon. Pero ang Panginoon natin, may pangako siya. Sabi niya dito sa John 14, verse 1, bakit natin siya sasalubungin sa clouds? Sabi niya, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Kaya Panginoon pala, kaya umalis siya dito sa mundong ito para maghanda ng paglalagyan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Sabi niya, sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Kung di gayon, sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 3. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. Kaya si Jesus, nangako siya na muling babalik Muli siyang babalik, paririto akong muli. Sabi niya, di ba, yung first na pumunta dito si Lord nung napako siya sa krus, di ba? Tapos, after 40 days, umakyat na siya sa langit. At dito, yung kanyang pangako, muli siyang babalik. Pero alam niyo mga kapatid, ang pagbabalik ni Lord, sabi ng Bible, sabi ni Jesus, hindi ko alam kung kailan ako susuguin ng Ama ko, kung kailan ako muling babalik. Kahit ang mga angels, hindi nila alam. Di ba, ngayon, marami nagsasabi na si Lord babalik na sa 2020. Mali yun, hindi totoo yun. Kasi kahit si Jesus, hindi niya alam kung kailan siya babalik. Pero si Jesus, sabi niya, bago ako magbalik, magkakaroon ng mga palatandaan. Katulad ng mga lindol, mga gera, mga kagutom, mga sakit, mga sabi nga niya and the seas will roar. Diba yung mga dagat ngayon umuungol, ang lalakas ng mga alon. Kahit nga sa Metro Manila, nilalagyan na nila ng wall para huwag makapasok yung mga alon. Kaya ganyan ang palatandaan ng muling pagbabalik ni Lord na magkakaroon ng maraming kalamidad at saka yung mga pestilence. Sabi nga ng Bible, yung mga sakit na wala noon biglang magsusulputan ngayon. Diba? Mga AIDS, mga MERS, mga ano-anong sakit ay lumalabas ngayon. Kasi yan ang palatandaan ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, at kung ako'y pumaroon at kayo'y mapaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Kaya pag nagsalubong tayo ng Panginoon sa clouds, bahala siya kung saan na tayong dadalhin, di ba? Sa tao, parang unbelievable yon, pero kay Jesus, pangako niya talaga yon, na kung saan ako naroroon, ay doon din kayo turoon. Kaya pala, umalis si Lord dito sa mundong ito para ipaghanda ng kalalagyan ng mga believers. Sa English ito, ang sabi niya, mansion. Yung ginagawang bahay ni Lord para sa mga believers. Mansion. Di ba yung mansion, ang laki niyan? Tapos pag nagbasa tayo ng Bible, ang sabi ng Bible, ang karsada sa heaven, gold. Yung bahay doon, yung mga door niya, made of precious stone. Ha? Kaya, mga kapatid, sana yun ang maging desire natin. Gusto niyo bang magkaroon ng bahay sa langit, mga kapatid? Yes. Mansion made of gold, made of precious stone. Tapos, sabi nga ng Bible doon wala nang namamatay, wala nang umiiyak, wala nang nagkakasakit, buburahin ng Panginoon sa isip ng tao yung memories ng word na ito. Kaya, pag nandoon sa langit, talagang wala ng kalungkutan. Kasi iirisin ng Panginoon yung mga memories na naranasan ng tao dito.
Kaya maganda sana na ang pamilya natin, sama-sama tayo sa langit, di ba? Mga anak, mga apo, mga kapatid, neighbors. Pero wala kung minsan kasi ayaw maniwala ng mga tao sa sa Panginoon. To see is to believe. Gusto nila makita mo ang Panginoon bago sila maniwala. Pero ito ang assurance ng Bible na pagka-believer ka kay Lord, tutunog yung pakakak, magbubuhay ka. Last na ito, last. Paanong bubuhayin ng Panginoon ang mga patay? Sabi dito sa chapter 20, sabi niya, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas. Kaya itong mundong ito, pagbalik ng ating Panginoon, mawawala ito Sabi niya dito, ang lupa at langit ay tatakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. Kaya itong mundong ito, hindi ito mananatili. Katulad ng mga sinasabi ng mga Jehovah's Witness na itong mundong ito ay forever kinukontra ng Word of God. Sabi niya, walang nasumpungang kalalagyan nila. Tapos, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangatayo sa harap ng luklukan, nangabuksan ang mga aklat, nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Kaya, akala natin na kahit anong gawin natin dito sa mundong ito, okay lang. Yung pala, lahat ng ginagawa ng tao, nire-record ng Diyos. Nire-record, Sabi dito, ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Kaya kung ang ginagawa natin dito sa mundong ito, puro kabalbalan, kasamaan, kasalanan, tayo ng kawawa. Kasi hahatulan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang gawa. Ngayon, ano ang mangyayari? At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Pero mo kung namatay pala ang tao sa dagat, katulad yung Titanic, di ba? Ilang libo yung namatay doon. Doon sa mga kinamatayan nila, isusuka sila ng ocean. Lalabas sila doon kung sa dagat sila namatay, iluluwa sila ng dagat. Tapos, at ibibigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Kaya, yung mga nasa sementeryo, yung pinuntahan ng rich man, di ba Hades yung pinuntahan niya, iluluwa sila nun. Kaya yung mga patay na nandun, iluluwa at haharap sila sa hukuman ng Panginoon. Hukuman niya ng Diyos yung mga namatay na mabubuhay. At sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Kaya ingatan natin kung ano yung gawa natin mga kapatid. Bilang pastor, pinapaalalahanan ko na itong ating batch, gumawa tayo ng mabuti. Kasi hahatulan ng Panginoon ang ating mga gawa. Sabi dito sa 14, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya pati yung kamatayan, alam natin kung sino yung kamatayan si Satan yun. Kasi si Satan, sabi niya, he came to kill, to steal, and to destroy. Kaya si kamatayan, itong Hades, sabi dito, sila'y ibubulid sa impyerno. At ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ito ang... Sandali lang ha, si Jessie kasi nawawala. Ay, sige. Nandito daw sa Duntugan Elementary School. Bumalik. Nawawala lang siya. Sabihin mo, bumalik siya dyan sa yung hotel na yan. Oo. Pakinggan niyo mga kapatid ha. Kasi bihiraan lang natin napapakinggan ito. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya pagka ang tao, hindi nakasulat ang pangalan niya sa Book of Life, sabi dito, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Katakot, di ba? Kaya, ang gusto lang ng Panginoon, sana yung mga pangalan natin nakasulat sa Book of Life. Paano natin itong maipapasulat? Yung pangalan natin sa Book of Life. Sabi ng Romans 10:9, if you confess with your mouth
and believe in your heart that Jesus is Lord and God raised Him from the dead, you are saved. Maliligtas tayo. Kaya kung paano tayong maliligtas, i-confess natin, ipahayag natin. Kaya hindi religion itong dinadala ko. Kaya maganda itong pagkakataon na mapakinggan natin ang mensaheng ito. Kasi sabi ng Bible, it is appointed for man once to die and after this the judgment. Di ba? Lahat walang hindi na mamatay eh. Lahat na may pag-asa lahat na mamatay tayo. Pero pauna-unahan lang yan. Minsan nga may pinanganak sa ospital, patay yung baby, di ba? Tapos mayroon namang dinala sa ospital dahil na-stroke. Tapos may namatay dahil matanda na siya. Kaya totoo yung sabi ng Bible na it is appointed for man once to die and after this the judgment. Kaya yung judgment na tinutukoy dito, ito yung ginagawa natin kung ano yung ginagawa natin sa buhay natin. Kaya mas maganda na gumawa tayo ng mabuti, di ba? Para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ang number 1 na magandang gawain, yung magtiwala ka sa Panginoong Diyos. Maniwala ka kay Jesus kasi sabi nga ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Yung Father, yun na yung heaven eh. Heavenly places na yun. No one comes to the Father but by me. Kaya importante si Jesus sa buhay ng tao. Sabi ng Bible, there is no other name given among men where we could be saved. Walang ibang pangalan kundi si Jesus lamang. Hindi religion ang makakita sa atin. Kahit napasukin natin lahat ng relihiyon, kung hindi natin pinapasok si Jesus sa puso natin, hindi tayo maliligtas. Okay? Kaya God bless you, kakabsat, mga kabatch. Thank you at nakarating kayo dahil ito, importanteng message ito. As a pastor, ayaw ko na pagdating ng panahon, sisisihin niyo ako. Sabihin niyo, Lord, hindi namin napakinggan yan. Kaya ito yung talagang assurance of salvation na sabi ng Bible, you believe, you confess in your mouth that Jesus is Lord. Confess, dapat sabihin. Okay? Kaya sumunod kayo sa prayer. Kaya maya sa prayer na ito. Panginoong Jesus, pinapapasok kita sa aking buhay. Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo at isulat mo ang aking pangalan sa Book of Life. Ako ay si, sabihin yung pangalan niyo at apelido niyo. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sa araw na ito, Sa araw na ito, pinatawad mo ako, pinatawad mo, niligtas mo ako, pinagdas mo at ako, binigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. binigyan mo ako ng buhay. Sa araw na ito, Sa araw na ito, ako ay naging tunay na anak mo. ako ay naging tunay na Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po. Amen. Amen. Yun. Ng prayer. Pinapasok natin.